mas lalaban ngayon dahil lahat po ng mga tax na kinukuha sa atin ay dinambong na at kasalukuyang pang dinarambong ng grupo ni Napoles at ng ating pamahalaan ng Partido Lakas ng Masa, si kasamang Sani Melencio. Isa pong babagyo ata ng araw dito sa atin. Binabagyo na dyan sa loob. Ewan ko kung nandiyan na si Napoles. Pero si Napoles hindi pa rin pinapapasok. Ano po? Yung ating kasama. Ang ating pong panawagan na nakikita nyo naman ay arestuhin, i-charge po, kasuhan ang lahat po ng nasangkot. Hindi lamang po si Napoles at arestuhin na sila. Sapagkat sobra na ang pagnanakaw na ginagawan mga walang hiya na yan, na talaga pong pinahihirapan ng bayan. At ito pong ginagawa nilang pagnanakaw hanggang ngayon, hanggang wala sila. Bilyon-bilyon ang ninakaw nila sa bayan. Hanggang ngayon, hindi pa po natin nababawi. Kaya po ang aming panawagan, charge them all, arrest them all. Yan po ang panawagan ng bayan, arrestuhin na yan. Sapagkat matagal na tayong pinagnanakawan ng mga yan. Iisa-isahin pa po ba natin yan? Hindi lang po si Napoles yan, si Enrile po yan, yan po si Espada, yan po si Revilla, yan po si Butch Abad, yan po si lahat po na nasasangkot, marami pa yan. Naandun sila ngayon, ang yayabang pa ng mga nagdanakaw sa atin. Kaya po kami hindi titigil hanggang itong mga nagdanakaw na ito ay hindi napaparusahan at hanggang hindi po nababawi ang ninakaw nila doon sa bayan. At kami po ay nananawagan din sa Pangulong Noynoy Aquino, huwag mo nang ipagtanggol ang pork barrel, huwag mo nang ipagtanggol ang pagnanakaw ng mga walang hiyamong kasamahan. Kaya po nauubos at nauubos ang pera natin. Yung pong nakaluklok sa DBM, yun pong nakaluklok dyan, ay siya po ay kapural sa pagnanakaw na ginagawa sa atin, si Butch Abad. At yung pong executive secretary, si Ochoa, hindi lang magnanakaw, smuggler pa. Kaya po ang bayan bumabagsak. Dito niyo lang po maririnig yung tunay na katotohanan na nagaganap sa bayan. Hindi niyo po maririnig sa Senado sapagkat hindi magsasalita si Napoles, pero alam na ng bayan. Kaya po ang sinasabi ng bayan, wag lang pong i-confiscate ang passport nila, i-confiscate po ang yaman na ninakaw ng mga walang hiyang yan. Sapagkat sobra na ang paghihirap ng bayan. Kaya po hindi ito titigil, marami pa pong magsasalita dito. Tatapusin ko po ito sa aming panawagan. Paulit-ulit na panawagan, charge them all, arrest all. Marami pong salamat. On behalf of San Lakas, we extend to you our warmest progressive democratic greetings. We likewise extend greetings to the Kilusan Contra Port, the Abolish Port Movement, and the Scrap Port Network. These three broad anti-port formations are now here, gathered in front of the Senate, united as one political movement to force Pinoy and all the Trapos in the Senate, in the Congress, and the local government units to immediately scrap and abolish their port. As such, we in San Lakas are likewise calling not just for the scrapping of the PIDA, but the scrapping of all port, including the President's port. That includes the Special Purpose Funds, the President's Social Fund, the President's Intelligence Fund, the Malampaya funds, including the so-called Disbursement Acceleration Program funds, or DAP funds. In fact, we view the DAP or DAP as standing for Drilon, Abad, and Pinoy. Therefore, we call for the scrapping of all port and the scrapping of DAP. DAP, Drilon, Abad, Pinoy, and the scrapping of Trapo politics. Trapo politics is the type of system that we now have, which continues to appropriate and misappropriate funds on behalf
of a few Trapo elite. Because of this patronage-based political system, political dynasties around Trapo elite families continue to control the country and oppress and exploit the 99% majority via the 1% Trapo elite. For as long as the pork barrel system continues to remain in place, we in the anti-pork movement will not rest, and we will continue to fight and struggle until the pork barrel system is finally removed. Abolish pork barrel! Tiwaling mambabatas! Arestuhin panagutin! Pork payari! Tiwaling mambabatas! Arestuhin panagutin! Pork payari! Sige po, maraming salamat kay Rusty ng Sanlakas. Alam niyo po, itong araw na to, gusto kong magpasalamat kay Janet Napoles sapagkat tayo ay nagtitipon dito sa labas. Kasama natin ang taong bayan habang siya nasa loob ng Senado kasama ang kanyang mga kasabwat, mga kawatan na inubos ang ating pondo, ang kaba ng bayan. Ito ang pinagsisigawan natin upang kampanya natin itong nakaraang Mayo. Ang sabi ng taong bayan, anong pagkakaiba ninyo dyan sa PLM? Sa Partido Lakas ng Masa, kahit sinong ilagay natin dyan, nanakawan ang taong bayan. Ngunit sinabi natin sa kanila na sa pag-aaral natin, nakita natin kung gaano kalaki ang pondong ninakaw sa atin. From 2007 to 2009, 10 bilyong piso, tsaka lang po natauhan ang taong bayan. Ngayon po, inilabas nila matapos ang eleksyon. Bakit hindi inilabas ang impormasyon bago mag-eleksyon? Sapagkat gusto nilang ipanalo ang mga walang hiya, ang mga magkanakaw na magsama-sama dyan sa Senado. Ngayon po, lahat ng iniluklok daw natin ang mga digital senators, lahat ngayon tamimik. Kahapon po, nag-meeting kami ng mga independent candidates ng nakarang eleksyon. Ang aming nalaman, doon sa interview sa ABS at sa GMA, nung tinanong kami, kayo ba pabor sa pork barrel? Lahat ng sumagot na hindi, walang nanalo. Lahat ng sumagot na ituloy ang pork barrel, nakaupo ngayon sa Senado. Sabi nila, kasi naman po kayo, Mr. Penson, laging mainit ang ulo nyo. Bakit naman lalamig pa po ang ulo natin? Bakit hindi iinit ang ulo natin na nalalaman natin ang COA mismo sinasabi na ang unliquidated funds of the government from 1998 up to 2012 nasa 1.2 trillion pesos. Unliquidated po. Ang kapulisan natin hanggang ngayon walang pamamahay. Ang pondo ng DILG noong nakaraang 2004 ay nasa 136 billion. Ngunit ang inilabas nila para sa DILG kasama ang PNP ay 86 billion pesos. Sapagkat yung kapuluan nun, ginawa nila congressional insertions, pinag-divided by sa mga kongresista para sa kanilang proyekto regarding local government. Ang Department of Health, dapat po lahat tayo meron ng regional hospitals. Ngunit ang pondo kung 100 billion, i-release nila 60 billion sa Department of Health at yung 40 billion, hati-hati ulit lahat ng kongresista, senador. Ang ating pong budget pinagtatawanan na sa buong mundo. Yung 2012 General Appropriations Act natin, 36% discretionary fund. Tayo lang po ang naghihirap na bansa na merong 36% discretionary fund.
Ang Australia, 10% lang po. Sa Amerika, 5% lang ang discretionary fund ng Prime Minister o ng Pangulo nila. Sapagkat kinakailangan lahat ng pangangailangan ng taong bayan, lahat ng social services, lahat ng pro-people projects, may pondo muna bago sila magkaroon ng discretionary fund. Dito sa atin, sumobra na po, malawak na masyado ang lukuhan. Itong LP, parang lukuhan party. Sila mismo ang nanloloko sa atin. Isang tao na lang ang pwedeng magbago ng layunin ng ating bansa. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Binibigyan natin pa siya ng kaunting respeto sa araw na ito. Nasa kanyang kamay ang pagbabago. Pag hindi pa rin niya sinunod ang kagustuhan ng taong bayan, kinakailangan taong bayan ang kumilos at bawiin ang kapangyarihan ng ating bansa. Kaya mga kababayan, ito pong samahan natin ngayon. Siguro, dahil 12:30 pa magre-resume ang Senado at nakiusap daw po si Matoles na kausapin muna ang kanyang mga bagong abogado. Pumayag po si Gingo na nabigyan sila hanggang 12:30. 12:30 magre-resume ang Senado sa hearing na ito. Ngunit sasabihin ko sa inyo, walang bitaw salita si Matoles. She will subscribe to her right to against self-incrimination. Kaya waste of time itong gagawin natin. Papatil na naman ang nakaupo na ngayon lahat ng baguhang senador natin. Yung mga atak na atak, ma-swear in, kahit hindi pa tapos ang bilangan ng ating eleksyon. Andyan si Bam Aquino, andyan si Nancy Binay. Sila po ang naghihintay kina Poles magsalita. Grandstanding ang mangyayari sa atin itong araw na ito.